Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan. Tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Magandang araw, Calabarzon. Nandito na ang talk show na hitik sa talakayan at puno ng kaalaman. Ang inyong ultimate go-to source na nangpapanahong balita at mga inspiring na kwento mula sa ating masisipag na kapulisan at mga kababayan. Kasama natin ang Police Regional Office 4A para sa talakayan ang mga maiinit na issue tungkol sa seguridad at katahimikan ng ating komunidad. Para sa mga updates at kwento, i-follow ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong screen: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok at Instagram. Sa ngalan ng 14,000 strong members ng PRO 4A, sa pamumuno ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, sa aming butihing direktor, Police Brigadier General Risty Tuto Arcangel, isang ligtas at mapayapang araw sa inyong lahat. Kung may nais kayong i-report o isumbong, bukas po ang aming tanggapan para tumulong. Tumawag o mag-text lamang sa isumbong hotline na may numerong 0917-847-5757 o 0919-160-1752 o mag-comment sa aming PNP Complaint Hotline Facebook page. Handa kaming umalalay para sa inyong kaligtasan. Kaya huwag papalampasin, sama-sama nating tuklasin, mag-usap at kumilos para sa mas ligtas at payapang Calabarzon. At syempre, may sorpresa tayong hinanda para sa inyo mula sa ating espesyal na panauhin hanggang sa mga performances na mapapagaan ng inyong araw. Kaya sit back, relax at samahan kami sa isang masaya at makabuluhang talakayan. Ako po si Patrol Woman Prisalme T. Urbano at samahan niyo kami dito sa Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Kasama natin ngayon ang isang contender sa Singing Corps 2024. Isang tunay na talentado at dedicated na miyembro ng kapulisan. Walang iba kundi ang napakagandang si Police Corporal Laika Princess Yu de la Cruz. Magandang umaga po, ma'am. So, ma'am, kamusta naman po kayo, ma'am? So, okay naman po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so kamustahin din naman po natin, ma'am, ang ating mga kasamahan po sa Liliw Municipal Police Station, ma'am. So, yun, napakaganda po ng aming samahan po sa aming pong station at mabubuti po ng aking mga co-workers po sa aming station. Ayan, so ma'am, umpisahan na po natin ang talakayan. So unahin ko po sa unang tanong po natin, ma'am, kung paano po ba kayo napasama bilang isang contender po sa ating Singing Corps 2024? At syempre, ano rin po ang nag-udyok sa inyo para sumali po dito, ma'am? So nung nagkaroon po ng selection, ang PNP Pro Calabarzon sa Singing Corps of the Philippines 2024 regional level, ay ako po yung napadala ng Laguna PPO as representative po kasi isa po ako sa vocalist po ng Laguna PPO Band. So sa kabutihang palad po, ako po ang napiling contender ng PNP Pro Calabarzon sa national level. Actually, marami po akong motivations, kaya din po ako sumali sa contest na ito. So unang-una, syempre gusto ko po na mas maging proud po sa akin yung family ko, na sa pamamagitan po ng talent ko is sumali po ako sa mga gantong uri ng contest na hosted po ng Philippine National Police. And isa pa po, goal ko po talaga na makapasok po ng national level. Kasi isang malaking achievement po para sa sarili ko na makapag-perform po sa national level. And super thankful din po ako sa mga kasama ko po sa Liliw Municipal Police Station at sa mga co-member band ko po sa Laguna PPO Band kasi sila po yung nag-encourage din po talaga sa akin na sumali po sa contest na ito.
Ayan naman, so tunay nga na kapag ini-encourage tayo ng ibang tao at nagiging motivation talaga natin ito, and especially our families, gaya nga po ni Ma'am Laika. And Ma'am, matanong ko lang po, kapag may performances po ba kayo, Ma'am, paano nyo po hinahanda ang inyong sarili po bago sumalang sa stage po? May mga routine po ba tayong sinusunod bago po ang performance po, Ma'am? Unang-una po talaga, bago po ako tumungto ng stage, unang-una ko pong ginagawa, nagdadasal po talaga ako. So, lagi ko pong hinihingi ng guidance kay Lord, yung stage presence ko. Kasi, hindi po maiwasan sa akin talaga, isa po sa attitude ko, yung stage fright talaga. So, kahit saan po ako kumanta, kahit intermission number contest po yan, alam po yan ng mga kabanda ko, na mataas po yung stage fright ko. Kaya, ang lagi ko pong hinihingi kay Lord na sabi ko, Lord, sana po hindi po ako kabahan. Lord, sana po maitawid ko po yung performance ko ng maayos, maganda, at malinis. At doon naman po sa preparations, ma'am, napaka-importante po yung practice talaga. So kahit gaano po tayo kagaling na singer or performer, napaka-importante po ng practice. So sa routine ko po, yun po, lagi po ako nagpa-practice kahit sa station habang gumagawa ng compliances. Nagpa-practice po ako, kumakanta po ako, alam po yun ang mga kasama ko sa station. And halimbawa po, kapag po D-Day na po ng event, simula po sa amin, hanggang makarating po ako dun sa venue po ng event, wala po akong ibang pinapatugtog na kanta, is kung yung pyesa ko lang po talaga. Para yung pong pyesa po ay mag-sink in po sa utak ko at lalo ko po siyang ma-master. Ayan, so napakagandang routine nga po naman. Yes, yan ang best routine talaga na dapat nating ugaliin when it comes to performances. Gaya nga po ni Ma'am Laika, di ba? Una, nagdadasal talaga siya. She asks guidance from the Lord para sa kanyang laban. And gaya nga ng sabi niya, lagi siyang nagpa-practice. Ika nga nila, practice makes perfect. So, gaya po ng sabi nyo kanina, ma'am, pinapatugtog nyo po all the way from kung saan kayo nanggaling hanggang papunta sa event po, ma'am. Pinapatugtog nyo po yung music. So, tanungin ko na po kayo, ma'am, ano nga bang genre o kanta po ang pinakamalapit sa inyong puso? At bakit nyo po ito pinipiling kantahin, ma'am, sa mga competition nyo po, ma'am? So, isa po talaga sa pinakamalapit na kanta po sa puso ko. Yung pong kinanta ko nung selection po sa regional level at yung pong kinanta po natin sa entry po natin na MTV o national level. So, yung po yung kanta po ni Ted Ito na Maghintay Ka Lamang. So, kinanta ko po siya sa version po ni Stefanie Di Maranan.